Isang malakas na alulong ng aso ang sumalubong kay Ara, kasabay ng tunog ng nagkakahoy na bubong mula sa kalapit na bakuran. Bumaba siya mula sa lumang taxi na tila naghihinalo, ang kanyang lumang canvas shoulder bag lamang ang tanging pag-aari sa mundong ito. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang amoy ng alikabok at usok ng tambutso ay malayo sa pabango ng mga bulaklak sa hardin ng mansyon ng mga imperial. Malayo rin ito sa pabango ng mga rosas na ipinadala ni Don Ricardo araw-araw. Bawat hakbang niya sa makitid na bangketa ay tila isang paglayo sa isang nakatakdang sumpa, ang kasal sa isang taong hindi niya mahal, ang buhay na nakakulong sa ginintuang hawla. Ngunit sa bawat paglayo may kalayaan. At sa kalayaan may kaba. Si Ariana Imperial, ang nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng kape sa Batangas, ay narito ngayon sa isang ordinaryong subdivision sa Quezon City, nagpapanggap na isang simpleng naghahanap buhay na may pangalang Giselle Santos. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nag-iisa, walang driver, walang katulong, walang bodyguard, walang magulang na nagbabantay. Isang buhay na kasing simple ng kanyang daladalang gamit. Hinanap niya ang address sa maliit na papel na hawak niya. Unit 3, Sapphire Street. Sa wakas ay nakita niya ang maliit na gate. May nakasabit na key for rent, kasambahay na karatula. Ang bakuran ay hindi nalilinis, may mga tuyong dahon at ilang laruang nakakalat. Nag-aalangan siyang kumatok. Isang malalim na hininga at inipit niya ang kanyang kaba. Bumukas ang gate, hindi sa isang matanda o babae, kundi sa isang batang babae na may napakakikay na buhok at malapad na ngiti. Mga 5 taong gulang marahil. Mayroon itong hawak na laruang walis at pinagpapalo ang hangin. Hipo. Ikaw po ba yung mag-a-apply? Tanong ng bata, may kislap sa mga mata. Nagulat si Ara. Ah, opo. Ako nga po. Ang dami ko na pong kalaro kanina pero wala po silang pumasa kay Papa. Sabi niya, di raw po sila marunong magluto at saka masungit sa mga bata, dire-diretsong pahayag ng bata. Ikaw po. Marunong ka po ba magluto? Masungit ka po ba? Napangiti si Ara. Ang bata ay may natural na alindog at talino. Ah, marunong. Hindi. Hindi ako masungit. Okay. Pasok po kayo at binuksan ng bata ang gate na sapat lamang para makapasok si Ara. Pinasok ni Ara ang bahay. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Ang sala ay simple ngunit malinis, may malaking bookshelf na puno ng mga libro at ilang architectural models. Sa isang sulok, may isang dining table na may 3 upuan. Ang lahat ay tila nasa ayos maliban sa bakuran. Magandang umaga, ma'am, sabi ng isang boses mula sa likuran niya. Napalingon si Ara. Nakatayo sa pintuan ng kusina ang isang lalaki. Matangkad, may matipunong pangangatawan, at ang mga mata ay tila nagtatago ng malalim na kalungkutan. May guhit ng pagod sa kanyang mukha, at ang kanyang buhok ay medyo magulo. Suot niya ang isang simpleng shirt at shorts. Siya siguro si Marco Illuster. Sir, ako po si Giselle Santos. Nag-apply po ako bilang kasambahay, sabi ni Ara, pilit na pinatatag ang boses. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang bawat detalye. Napansin ni Ara ang kanyang mga kamay. Malaki at may mga kaluses, mga kamay ng isang taong sanay magtrabaho. Ikaw, sabi ni Mas, bahagyang nakataas ang isang kilay. Mukha kang hindi sanay sa gawaing bahay. Namula si Ara. Sir, sanay po ako. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Papa, maganda po siya at mukhang mabait. Hindi po siya masungit, biglang singit ni Pia, nakayakap sa binti ng ama. Napabuntong hininga si Max. Pia, sa kwarto ka muna at maglaro. Mag-uusap lang kami ni Ma'am Giselle. Umiling si Pia. Ayaw. Gusto ko rito. Pia, Max said, his voice firm but gentle. Go. Sumimangot si Pia, ngunit sumunod din bago siya umalis, kumindat siya kay Ara. Nang maiwan silang dalawa, lumakad si Mas patungo sa sofa at umupo. Inanyayahan niya si Ara na umupo sa tapat niya. Giselle, simula ni Mac. Walang Pilipinong nagpapangalan ng Giselle. Napalunok si Ara. Hindi niya inasahan ang ganitong klaseng tanong. Ah, sir. Yan po talaga ang pangalan ko. Saan ka galing? Sa probinsya po. Batangas. Batangas? Kung taga Batangas ka, bakit ka nagtatago sa Maynila? Dire-diretsong tanong ni Mats, ang kanyang mga mata ay nanunuot.
At bakit mukha kang mas mayaman pa sa akin? Napakabilis ng tibok ng puso ni Ara. Sir, naghahanap lang po ako ng bagong buhay. Gusto ko pong maging independent. Hindi po ako sanay umasa sa iba. Independent. Ang galing mong magbiro, Giselle, Max coughed, crossing his arms. May kakaiba sa'yo. Ang damit mo, ang tindig mo. Hindi ka pang kasambahay. Dahil sa kanyang matalas na paningin, kinabahan si Ara. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang composure. Sir, hindi po natin masusukat ang isang tao sa kanyang panlabas na anyo. Kailangan ko po ng trabaho. At determinado po ako. Natuto po ako sa buhay na hindi lang puro luho. Natahimik si Matt. Tinitigan niya si Ara ng matagal na tila nagdedesisyon kung siya ay nagsasabi ng totoo o hindi. Okay, sabi ni Matt sa huli, sa isang tono na nagpapahiwatig ng pagod. Bibigyan kita ng trial period. 2 linggo. Kung mapatunayan mong kaya mo, tatanggapin kita. Pero kapag nalaman kong may tinatago ka biglang uminit ang pakiramdam ni Ara. Sir, wala po akong tinatago. Ako po si Giselle Santos, galing Batangas. Kung sa bagay, muttered, tumayo at naglakad patungo sa kusina. Kung wala kang tinatago, mas mabuti. Marami na akong problema sa buhay para dagdagan pa. Sinundan siya ni Ara sa kusina. Ang kanyang puso ay gumagapang sa kaba. Hindi niya inasahan na magiging ganito kahirap ang unang pagtatangka niyang magpanggap. Tara, Giselle. Ipakita ko sa iyo ang bahay, sabi ni Max habang kumukuha ng tubig sa gripo. Habang naglalakad sila sa bahay, ipinakita ni Max ang mga silid. Ang kwarto ni Pia, ang kanyang opisina, ang banyo. Lahat ay simple, malinis at functional. Nang makarating sila sa sala, nakita ni Ara ang isang lumang litrato sa ibabaw ng maliit na aparador. Sa litrato, may isang masayang pamilya. Isang lalaki na kamukhang-kamukha ni Max, ngunit mas bata at mas maligaya. Sa tabi niya ay isang magandang babae na may nakakahawang ngiti. Sa pagitan nila, isang sanggol na nakakapit sa kanyang ina. Ito siguro ang asawa ni Mac. At si Pia noong sanggol pa. Automatikong napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Max nang lumingon siya sa litrato. Asawa ko, sabi ni Max sa isang halos bulong na boses. Namayapa na siya. Tumango si Ara, hindi makapagsalita. Ang emosyon sa boses ni Max ay tila bumalot sa kanya, isang bigat na hindi niya inaasahan. Naramdaman niya ang isang butil ng hindi pagkakasundo sa kanyang puso. Nasa kanya ang lahat ng kayamanan, ngunit tila ang buhay na simple, ngunit puno ng pagmamahal ang tunay na kayamanan. Sir, ako po ang maglilinis niyan, Ara said, trying to break the silence. Bahala ka, Mac replied, lumakad patungo sa kanyang opisina. Simulan mo na ang gawaing bahay. Sana lang hindi mo sunugin ang kusina. Naiwan si Ara sa sala. Muli niyang tinitigan ang litrato. Ang ngiti ng babae ay matamis, puno ng buhay. Ang lalaki ay puno ng pag-asa. Isang matalim na kurot ng takot ang naramdaman ni Ara. Kung ang buhay ni Mas ay puno ng ganoong klaseng pag-ibig, anong mangyayari kapag nalaman niya ang tungkol sa lihim na tinatago ni Ara? At ang mas malalim pa, anong koneksyon ang mayroon ang nakaraan ng lalaking ito sa kanyang sariling madilim na nakaraan? Isang pakiramdam ng pagkabahala ang bumalot kay Ara, na tila may isang malaking lihim na naghihintay na maglaho. Ang tunog ng kumukulong tubig sa kaldero ay tila isang malakas na busina sa tainga ni Ara. Ang kape. Hindi niya alam kung anong sukat ng kape ang ilalagay. Sa mansyon, may gumagawa nito para sa kanya. Ngayon, siya ang gagawa. Inilagay niya ang 3 kutsarang kape na nakasulat sa resipe, ngunit tila ito ay kulang. Idinagdag niya ang isa pa at isa pa. Maya-maya, ang buong kusina ay napuno ng matapang na amoy ng kape. Ate Ara. Ano po yan? Amoy sunog na kape, biglang sulpot ni Pia, may hawak na laruang kaldero. Napatalon si Ara. Ay, Pia. Hindi sunog. Ganoon lang talaga pag masarap. Matapang. Pero po, Papa ang umiinom ng kape. Sabi niya, pag matapang daw po, sumasakit ang tiyan niya, sabi ni Pia, nag-aalala. Napaigtad si Ara. Hindi niya alam yon. Ah, ganoon ba? Okay. Sige, magtitimpla ako ulit. Ano ba ang gusto ng papa mo? Tinuro ni Pia ang isang pakete ng 3 in negatibo, 1 na kape. Ito po.
Ito po ang gusto niya. Isang sachet lang po. At 2 kutsara ng asukal. Napangiti si Ara. Ang maliit na bata ang nagiging gabay niya sa bagong mundong ito. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang buhay ay tila nagbago ng ganap. Ang mga kamay niya na sanay humawak ng mamahaling tasa ng tsaa at ballpen para sa mga dokumento ay ngayon ay sanay ng humawak ng walis, basahan, at pinggan. Ang kanyang mga paa, na sanay lumakad sa mga marmol na sahig, ay ngayon ay sanay na sa paglalahad ng linoleum. May mga araw na gusto niyang sumuko. Gusto niyang tumawag sa kanyang mga magulang, sabihin na mali siya, at bumalik sa kanyang nakasanayang buhay. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang mukha ni Don Ricardo, ang presyon ng kasal, at ang kawalan ng kalayaan. Mas gusto niya ang amoy ng sunog na kape kaysa sa amoy ng pagkakakulong. Sige, Pia. Turuan mo ako, sabi ni Ara, at magkasama silang gumawa ng kape. Ito ay naging isang maliit na ritual nila. Isang hapon, habang naglilinis si Ara ng sala, napansin niya na tila tahimik si Pia. Karaniwan, ang bata ay naglalaro at nagbibigay ingay. Ngunit ngayon, nakaupo lamang ito sa sahig, nakatingin sa labas ng bintana. Pia, anong problema? Hindi ka ba masaya? Tanong ni Ara, lumapit sa bata. Masama po ang pakiramdam ko, Ate Ara, sagot ni Pia, at nakita ni Ara na medyo namumula ang pisngi nito. Hinawakan ni Ara ang noo ng bata. Mainit. May lagnat ka yata, Pia. Tara, dadalhin kita kay papa mo. Binuhat ni Ara si Pia. Ang bata ay mahina at naglalambing. Tumakbo siya patungo sa opisina ni Max. Sir Mac. May lagnat po si Pia, sabi ni Ara, puno ng pag-aalala. Agad na tumayo si Max, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Kinapa niya ang noo ni Pia, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pag-aalala. Nako, anak! Bakit ngayon mo lang sinabi? Bulong ni Max, binuhat ang anak. Tara, dadalhin kita sa doktor. Ayaw po sa doktor, Papa. Gusto ko po, si Ate Ara na lang ang mag-alaga sa akin, sabi ni Pia, naglalambing. Tumingin si Mas kay Ara. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Giselle, kaya mo ba? Opo, sir. Kakayanin ko po, sabi ni Ara, nagpasya na. Kailangan lang po niya ng pahinga at siguro konting gatas at tinapay na may palaman. Pinayagan ni Max. At sa loob ng mga sumunod na oras, si Ara ang naging nanay ni Pia. Pinunasan niya ang bata ng maligamam na tubig, binigyan ng gamot at pinatulog. Nagbasa siya ng kwento sa bata hanggang sa ito ay makatulog. Habang natutulog si Pia, nakita ni Ara si Max na nakatingin sa kanya mula sa pintuan. May isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata, isang halo ng pasasalamat at, marahil, paghanga. Salamat, Giselle, sabi ni Max, ang kanyang boses ay malalim. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala po yun, sir. Mahal ko po si Pia, sagot ni Ara, at napagtanto niya na totoo ang kanyang sinabi. Ang bata ay naging bahagi na ng kanyang puso. Kinabukasan, masigla na si Pia. Ngunit ang karanasan ay nagpabago sa Max. Naging mas bukas siya kay Ara. Hindi na siya masyadong kahina-hinala. Sa halip, naging mas mainat siya, mas mapagmasid. Isang araw, habang naglilinis si Ara ng kwarto ni Max, napansin niya ang isang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Hindi ito selyado at ang takip ay bahagyang nakabukas. Hindi niya sinasadya, ngunit sumilip siya sa loob. Ito ay puno ng mga alaala. Mga lumang liham, mga litrato, isang tuyong bulaklak, at isang maliit na libro ng mga tula. Nakita niya ang litrato ng magandang babae sa living room. Ito ang asawa ni Mac. Sophia. Ang mga liham ay may petsa ng ilang taon na ang nakalipas. Mga liham ng pag-ibig, puno ng pangako. Binasa ni Ara ang isang linya, hindi ko maisip ang buhay nang wala ka, mahal. Ikaw ang ilaw ko. Naramdaman ni Ara ang hapdi sa kanyang puso. Ito ang pag-ibig na kailanman ay hindi niya naranasan. Ang ganitong klaseng pagmamahalan na kahit ang kamatayan ay hindi kayang burahin. Ang sakit ni Mas ay nararamdaman niya sa bawat titik. Anong ginagawa mo? Napatalon si Ara. Nakatayo si Mas sa pintuan, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding galit. Sir, paumanhin po. Naglilinis lang po ako. Hindi ko po sinasadya, Ara blurted out, namumutla. Lumapit si Max at nakita niya ang kahon. Ang kanyang mukha ay lumambot. Ang galit ay napalitan ng kalungkutan.
Okay lang, Giselle, sabi niya at kinuha ang kahon. Masyado lang akong sensitibo. Siya po ba si Sofia? Tanong ni Ara, dahan-dahan. Tumango si Mac. Siya ang lahat sa akin. Nang gabing iyon, nagkaroon ng biglaang brownout sa subdivision. Agad na umiyak si Pia, natatakot sa dilim. Mats, naabala sa paghahanap ng flashlight, ay tila nalito. Pia, huwag kang matakot. Nandito si Papa, sabi ni Mats, ngunit ang kanyang boses ay tila kinakabahan. Ate Ara, sigaw ni Pia. Nandito ako, Pia, sabi ni Ara, agad na lumapit sa bata. Niyakap niya si Pia at kinanta ang isang lulabi na laging kinakanta ng yaya niya sa kanya noong bata pa siya. Nakalimutan ni Ara ang kanyang sarili. Nakalimutan niya na siya ay nagpapanggap. Ang kanyang tanging iniisip ay ang bata. Biglang may malakas na kalabog. Isang estante ng libro sa sala ang natumba dahil siguro sa paggalaw ni Max sa dilim. Ay, sigaw ni Max. Okay lang ba kayo? Okay po kami, sir. Pia, huwag kang bibitiw sa akin, sabi ni Ara. Agad na lumayo si Ara kay Pia. Nahanap niya ang flashlight ni Max at ginamit ito upang makita ang sirang estante. Ngunit hindi lang iyon. May nakitang siyang kakaiba sa likod ng estante. Isang lumang dyaryo. Nanginginig ang kanyang kamay nang kunin niya ito. Ang headline ay tungkol sa isang malaking aksidente. Trahedya ay EDSA, sasakyang Pangulo, Synoda ni Enrique Kasalanan. Ang petsa ay halos 5 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng malaking litrato ng isang sasakyang wasak. Nakita niya ang isang bahagi ng salita, ilustre, sa isang maliit na caption. At sa isang hiwalay na talata, mayroong isang pangalan na biglang nagpahinto sa kanyang paghinga. Ayon sa mga paunang investigasyon, ang aksidente ay kinasangkutan ng sasakyan ni Carlo Del Rosario, anak ng kilalang negosyanteng si Don Ricardo Del Rosario. Nalaglag ang dyaryo mula sa kamay ni Ara. Nanlamig ang buong katawan niya. Del Rosario. Ang pangalang kinatatakutan niya. Ang pangalang kanyang tinatakbuhan. Ang pangalan ng taong dapat niyang pakasalan. Ang kanyang lihim. Ang nakaraan ni Max. Lahat ay nagkonekta sa isang napakalaking bangungot. Ang dilim ay tila mas lalong dumilim. At sa loob ng dilim, naramdaman ni Ara ang isang nagbabantang anino na dahan-dahang lumalapit. Ang takot na matagal na niyang iniiwasan ay tila bumabalik upang lamunin siya. Ang bawat pagpatak ng ulan sa bintana ng opisina ni Mas ay tila nakikipagsabayan sa ingay ng keyboard. 11:00 na ng gabi. Ang blueprint sa screen ay komplikado, puno ng mga linyang tila hindi magkonekta. Ang ulo niya ay tila sasabog. Humugot siya ng malalim na hininga. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas simula nang mawala si Sofia. 5 taon na rin siyang mag-isang lumalaban. Kung dati, ang trabaho ang kanyang takbuhan, ngayon, ang trabaho ang kanyang pabigat. Lalo na't kailangan niyang doblehin ang kita para sa kinabukasan ni Pia. Sir Mac. Napaangat si Mas ng tingin. Nakatayo si Giselle sa pintuan, may hawak na tasa ng kape. Ang usok mula sa kape ay tila sumusunod sa banayad na galaw ng hangin. Nakaramdam siya ng isang kakaibang ginhawa. Hindi niya inakala na may magmamalasakit na magdala sa kanya ng kape sa ganoong oras. Giselle. Bakit gising ka pa? Tanong niya, medyo nahihiya na nahuli siya nitong nag-iisip ng malalim. Narinig ko po ang tunog ng keyboard niyo. Akala ko po may problema, sabi ni Giselle, lumapit at inilagay ang tasa sa lamesa. Kape po. Naka-negatibo 3 in negatibo 1 na po, ayon kay Pia. Napangiti si Max. Salamat. Ang ngiti ay totoo. Pia's right. Alam na niya ang lahat. Umupo si Giselle sa silya sa tapat niya. Hindi siya umalis. Naging tahimik ang silid, tanging tunog ng ulan at ang marahang paghigop niya ng kape ang naririnig. Mukhang mahirap po ang trabaho niyo, sir, sabi ni Giselle, matamang nakatingin sa screen ng computer niya. Ganoon talaga. Lalo na kapag nag-iisa ka lang, sagot ni Max, ang kanyang mga mata ay nanatili sa screen. Kailangan kong magtrabaho ng husto para kay Pia. Naiintindihan ko po. May lambing sa boses ni Giselle. Mahirap po ang mawalan ng kapamilya. Napahinto si Mac. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tila tumama sa isang sensitibong bahagi ng kanyang puso. Tumigil siya sa pag-type at tumingin kay Giselle. Ang kanyang mga mata ay nakita ang lalim ng pangunawa sa mukha ng babae.
Mahirap. Lalo na kung napatigil si Matt. Hindi pa niya naikukwento ng buo ang istorya ni Sofia sa kahit sino maliban sa kanyang abogado. Kung biglaan, at kung hindi patas, ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Hindi nagtanong si Giselle, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang imbitasyon para siya ay magsalita. 5 taon na, simula ni Matt, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Si Sofia siya ang lahat sa akin. Ang nagbigay kulay sa mundo ko. Ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Ang kanyang mga mata ay lumayo, tila nakatingin sa nakaraan. Namatay siya sa isang aksidente. Nakamotor siya pauwi galing trabaho at may bumangga sa kanya. Isang bata. Mayaman. Sobrang yaman. Ang kamao ni Mas ay naging mahigpit. Dahil sa koneksyon, sa pera, sa kapangyarihan hindi nakulong ang may kasalanan. Nalibing ang kaso. Para sa kanila, aksidente lang. Para sa akin, pagpatay yon. Pagsira ng buhay. Tiningnan niya si Giselle. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pakikiramay. Isang butil ng luha ang lumandas sa pisngi ni Giselle. Hindi ito pagpapakitang tao. Totoo ang kanyang lungkot. Simula noon, nawalan ako ng tiwala sa lahat. Pagpapatuloy ni Max, ang boses ay puno ng pait. Lalo na sa mga mayayaman, sa mga nasa posisyon. Ginagamit nila ang pera nila para takpan ang mga kasalanan nila. Pero sir, mahinang sabi ni Giselle, hindi naman po lahat ng mayaman ay ganoon. Umiling si Mac. Sa karanasan ko, Giselle, halos lahat. Ang mga tao sa itaas, ang iniisip lang ay ang sarili nilang kapakanan. Ang protektahan ang kanilang pamilya, kahit na ang kapalit ay ang buhay ng iba. Masakit po yon, sabi ni Giselle, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Paano po si Pia? Si Pia. Napabuntong hininga si Max. Siya ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Siya ang alaala ni Sofia. Ang lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Para makahanap ng hustisya. Para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Tinapos niya ang kape. Ang init ng tasa sa kanyang mga kamay ay tila nagpapahinahon sa kanya. Salamat sa kape, Giselle. At salamat sa pakikinig. Tumayo si Giselle. Wala po yun, sir. Sana po, balang araw, makahanap po kayo ng kapayapaan. Kinabukasan, ang bahay ay nagising sa masayang tawanan ni Pia. Ang lagnat ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang maliliit na paa ay tumakbo sa paligid, hinahabol ang isang lumang laruang kotse. Papa! Ate Ara! Halika! Play with me, sigaw ni Pia. Pia, huwag kang magulo, magluluto pa si Ate Ara, sabi ni Max. Okay lang po, Sir Max. Tapos na po ako magluto ng almusal, sabi ni Giselle, lumabas ng kusina na may dalang mga pinggan. Ang kanyang mukha ay masigla, puno ng buhay. Tumingin si Max kay Giselle. Ang kanyang mga mata ay matagal na nanatili sa kanya. May kakaibang kislap sa mga mata ng babae na hindi niya nakikita noon. Ang kanyang ngiti ay totoo. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng liwanag sa bahay na matagal nang balot sa dilim. Tara, Pia. Magpiknik tayo sa parke, biglang sabi ni Max. Nagulat si Pia. Talaga po, Papa. Isama natin si Ate Ara, sabi ni Max, tumingin kay Giselle. Gusto mo bang sumama, Giselle? Napangiti si Giselle. Isang malapad na ngiti na hindi pa nakikita ni Max. Opo. Gusto ko po, Sir Mac. Kakaiba ang pakiramdam ni Mas habang naglalakad sila patungo sa parke. Si Pia ay nakakapit sa kanyang kamay, at sa kabilang banda, si Giselle ay naglalakad sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay tila nagpapagaan ng kanyang pasanin. Sa parke, naglaro si Pia sa swing habang si Max at Giselle ay umupo sa isang bench sa ilalim ng puno. Pinanood ni Max si Giselle habang kinakausap niya si Pia, tinuturuan kung paano gumamit ng swing. Ang kanyang tawa ay malambing at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Biglang naramdaman ni Mas ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang init na matagal nang nawala. Isang damdamin na hindi niya akalain na mararamdaman pa niya muli. Ang pakiramdam ng isang pamilya. Hindi ito ang pamilyang mayroon siya noon, ngunit ito ay isang bagong simula. Isang mapanganib na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Maaari kaya? Maaari kayang magkaroon siya ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig? Sa pamilya?
Ngunit ang ideyang iyon ay mabilis na naglaho nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang abogado. "Hello, Attorney Reyes," sabi ni Mats, ang kanyang boses ay tila bumalik sa dating lamig. "Marco, may balita ako tungkol sa kaso," sabi ng abogado. Medyo naging komplikado. May bagong development. Ang pamilyang Del Rosario pilit nilang hinaharangan ang lahat. Nanginginig ang kamay ni Mats. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang malamig na galit. Ang pangalan. Del Rosario. Ano na namang ginagawa nila, Atty. Reyes, sabi ni Mats, ang kanyang boses ay puno ng pait. Akala ko ba wala na silang magagawa? Ang lawak ng koneksyon nila, Marco. Hindi ito simple, sabi ng abogado. Iba ang lakad ng pera. Kahit anong gawin natin, tila laging may pader. Napatingin si Mats sa malayo. Ang pader na yon. Ang pader ng pera at kapangyarihan. Ang pader na nagtago sa hustisya para kay Sofia. Nang matapos ang tawag, bumalik si Max sa bench. Nandoon pa rin si Giselle at Pia, naglalaro. Ngunit ang kislap sa mga mata ni Mas ay naglaho. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala. "Okay ka lang, Papa?" tanong ni Pia, lumapit sa kanya. "Okay lang, anak," sabi ni Mats, pilit nang umiti. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumayo sila para umuwi. Habang naglalakad sila sa sidewalk, biglang may isang itim na luxury car ang mabilis na humarurot sa harap nila. Napakabilis. Hindi ito nagpreno at halos masagi sila. "Ano ba yan?" bulong ni Mats, hinila si Pia palapit sa kanya. Nakatayo si Giselle, ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila namutla. Tumingin si Mats sa sasakyan habang ito ay lumalayo. Ang logo sa likod ng sasakyan ay malinaw. Ang emblem ng pamilyang Del Rosario. Nanigas ang katawan ni Mats. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, puno ng matinding galit. Ang dating init sa kanyang dibdib ay naglaho, napalitan ng isang naglalagablab na puot. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpapaalala. Pagpapaalala na ang mga taong responsable sa pagkamatay ni Sofia ay malayang nakakalabas. "Sir Mats, okay lang po ba kayo?" tanong ni Giselle, may kaba sa boses. Ngunit hindi sumagot si Mac. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malayo, sa direksyon kung saan lumisan ang sasakyan. Isang lumang sugat ang muling nagdurugo. At sa likod ng kanyang galit, tila may isang lihim na koneksyon sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang Del Rosarios. Ang mga taong gumawa ng impyerno sa buhay niya. At ngayon, muli silang nagpapakita. Ang galit sa mga mata ni Mac noong gabing iyon, matapos ang halos pagkabangga ng sasakyan ng Del Rosario, ay tila bumalik-balik sa isip ni Ara. Hindi ito simpleng galit, ito ay puot na may kasamang malalim na sakit. At alam niya, sa kanyang kaibuturan, na ang kanyang lihim ay nakaugnay sa sakit na iyon. Ang ideya na ang kanyang pamilya ay may koneksyon sa mga Del Rosario, ang mga taong sumira sa buhay ni Mats, ay isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng anino ng nakaraan, patuloy ang pag-ikot ng kanilang mundo. Sa loob ng ilang linggo, naging mas komportable si Ara sa bahay ni Mac. Hindi na siya nagtatago sa kusina. Sa halip, naging bahagi na siya ng kanilang maliit na mundo. Tuwing gabi, kapag nakatulog na si Pia, madalas silang magkausap ni Max sa balkonahe. Ang hangin sa gabi ay sariwa, at ang ilaw ng buwan ang tanging saksi sa kanilang mga pag-uusap. "Kumusta ang trabaho mo, Giselle?" tanong ni Mac isang gabi, habang umiinom sila ng tsaa. Ang kanyang boses ay malambing, malayo sa formalidad ng unang araw nila. "Okay naman po, Sir Mac. Marami pa rin po akong natutunan," sagot ni Ara, nakatingin sa mga bituin. "Masarap pala sa pakiramdam ang makita ang bahay na malinis at maayos dahil sa pagod mo. Masarap din sa pakiramdam ang umuwi sa isang maaliwalas na bahay," sabi ni Mas, at naramdaman ni Ara ang kanyang tingin. "Nagbago ang lahat simula nang dumating ka." Ang puso ni Ara ay lumundad. "Salamat po. Ang dami ko nang nakita na nag-apply," pagpapatuloy ni Mas, ang kanyang tinig ay tila nangangarap. "Pero ikaw kakaiba ka." Pinikit ni Ara ang kanyang mga mata. Kung alam lang niya. Kung alam lang niya kung gaano siya kakaiba. "Ang dami mo sigurong pinagdaanan, ano?" tanong ni Mats, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. "Hindi ka sanay sa hirap pero pinipilit mong masanay. Alam kong may tinatago ka, Giselle. Hindi ako bulag.
Pero sa ngayon, sapat na sa akin ang alam kong mabuti kang tao. At masaya si Pia sa'yo. Napaluha si Ara. Ang kanyang puso ay nabibiyak sa pagitan ng pag-asa at pagkakasala. Ang pag-unawa ni Mas ay isang regalo, ngunit ang kanyang lihim ay isang mabigat na pasanin. Gusto ko lang po ng payapa at simpleng buhay, Sir Mac, bulong ni Ara. Lahat naman tayo, iyon ang gusto, sabi ni Mac. Sana matagpuan mo yon. Sana matagpuan natin lahat. Tumingin si Mas kay Ara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Dahan-dahan, lumapit siya. Ang bawat sentimetro ng pagitan ay tila isang milya. Ramdam ni Ara ang init ng kanyang hininga. Ang bawat tibok ng puso ni Ara ay tila tumutugtog ng isang matamis na himig. At pagkatapos, naramdaman ni Ara ang malambot na dampi ng labi ni Max sa kanyang labi. Isang halik na puno ng pag-asa, pag-unawa, at marahil pag-ibig. Niyakap ni Ara si Max. Sa mga bisig niya, naramdaman niya ang kaligtasan. Ito ang simula ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang naglilinis si Ara ng aparador, biglang nag-vibrate ang lumang cellphone na binili niya. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ariana, hinahanap ka ni Mama. Hindi ka makakatakas ng matagal. May mangyayaring masama kung hindi ka babalik. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Sino ito? Isang tao mula sa Batangas? Isang kaibigan? O isang espiya ng kanyang ina? Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang pader na pinipilit niyang buwagin ay tila lalong tumitibay. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, nakabukas ang balita. Tungkol sa ekonomiya. Biglang bumanggit ang reporter ng pangalan. At sa mundo ng negosyo, si Don Ricardo Del Rosario, ang CEO ng Del Rosario Group, ay inaasahang maglulunsad ng bagong proyekto sa susunod na buwan, isang joint venture kasama ang Imperial Group. Nalaglag ang tinidor mula sa kamay ni Ara. Imperial Group. Del Rosario Group. Ang pangalan ng kanyang pamilya. Ang pangalan ng pamilyang kinasusuklaman ni Max. Agad na hinablot ni Mas ang remote at pinatay ang AC, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pagkasuklam. Ang Del Rosarios, bulong ni Max, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Mga walang kaluluwa. Sila ang nagdala ng impyerno sa buhay ko. Nag-aalala si Ara. Hindi siya makatingin kay Max. Alam niya na ang kanyang lihim ay isang bomba na anumang oras ay sasabog. Kung malalaman ni Mas ang totoo, ano ang mangyayari sa kanilang lahat? Sa loob ng ilang araw, ang kanyang kaba ay lalong lumala. Nag-aalala siya na baka may matuklasan si Max. Isang hapon, habang naglalaro sila ng bahay-bahayan, biglang tumingin si Pia kay Ara. Ate Ara, sabi ni Pia, ang kanyang mga mata ay bilog at inosente. Pwede ka po bang maging mama ko? Nalaglag ang laruang manika mula sa kamay ni Ara. Hindi siya makapagsalita. Ang tanong ni Pia ay tila isang matamis na musika, ngunit kasabay nito ay isang malaking dagok sa kanyang konsensya. Pia Lee. Simula ni Ara, ang kanyang lalamunan ay tila barado. Gusto ko po kasi may mama. Si Papa po, malungkot po siya minsan. Pero pag po nandito ka, masaya po siya, sabi ni Pia, yumakap sa kanya. Gusto ko po ikaw ang mama ko. Magandang mama ka po. Niyakap ni Ara si Pia ng mahigpit. Ang mga luha ay bumalong sa kanyang mga mata. Gusto niya. Gusto niyang maging mama ni Pia. Gusto niyang maging pamilya sila. Ngunit paano? Paano kung malaman nila ang lahat? Paano kung masira ang lahat ng ito dahil sa kanyang lihim? Kinabukasan, abala si Max sa paghahanda para sa isang mahalagang pagpupulong. Isang pagtitipon ng mga kilalang arkitekto at developer sa Manila. Siya ang magiging kinatawan ng kanyang kumpanya. Giselle, ikaw na muna ang bahala kay Pia ha, sabi ni Max habang inaayos ang kanyang kurbata. Hindi ako makakauwi agad. Opo, Sir Mac. Mag-iingat po kayo, sabi ni Ara. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ara. Gusto niyang samahan si Mac. Gusto niyang makita siya kahit sa malayo. Gusto niyang maging malapit sa kanya sa kabila ng kanyang takot. Kaya, matapos patulugin si Pia, nagpasya si Ara. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa lugar kung saan gaganapin ang event, isang malaking convention center. Nagtago siya sa isang sulok, pinapanood ang mga taong pumapasok. Mga kilalang personalidad.
mayayaman, makapangyarihan. At pagkatapos nakita niya ito. Isang pamilyar na kotse ang dumating. Isang itim na luxury sedan na may logo ng Del Rosario. At mula sa loob, lumabas si Don Ricardo Del Rosario. Ang kanyang buong pagkatao ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at pagkontrol. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Namutla siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit narito si Don Ricardo? May koneksyon ba ito sa proyekto na tinanggihan ni Max? O ito ay isang mas malalim na koneksyon? Napansin ni Ara na may isang babaeng lumabas mula sa isa pang sasakyan malapit sa Del Rosarios. Isang babaeng pamilyar. Isang babaeng nakatingin sa paligid, tila may hinahanap. Si Donna Elena Imperial. Ang kanyang ina. Naramdaman ni Ara na tila pinagtaksilan siya ng kanyang sariling katawan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas na halos marinig niya. Ang kanyang lihim ay tila sumasabog sa kanyang mukha. Hindi. Hindi maaari. Nagmamadali siyang lumiko, naghahanap ng lugar na matataguan. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtakas mula sa isang bangungot. Kung makikita siya ng kanyang ina, at lalo na ni Don Ricardo, ang lahat ng pinaghirapan niya ay mawawala. At lalong-lalo na, kung malalaman ni Mas ang koneksyon niya sa mga taong ito, ang lahat ay maglalaho na parang bula. Ang halik. Ang halik na yon sa balkonahe ay nanatili sa isip ni Max sa loob ng maraming araw. Hindi ito basta halik lamang. Ito ay isang pangako. Isang simula. Ang ngiti ni Giselle, ang kanyang pagiging maalahanin, ang lambing niya kay Pia, lahat ng ito ay dahan-dahang gumigiba sa matigas na pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Matagal na siyang nag-iisa. Matagal na siyang namumuhay sa anino ng nakaraan. Ngunit ngayon, sa bawat ngiti ni Giselle, may liwanag. Naisip ni Mas na oras na upang gawing mas formal ang kanilang relasyon, kahit paano. Gusto niyang ipakita kay Giselle kung gaano siya kahalaga. Isang simpleng hapunan. Isang date para sa kanila lang, walang istorbo. Isang gabi, matapos makatulog si Pia, nilapitan ni Max si Giselle na abala sa pagliligpit ng mga pinggan. Giselle, tawag niya. Lumingon si Giselle, may bahagyang pamumula sa pisngi. Sir Max, gusto kong imbitahin ka sa isang hapunan, sabi ni Max, medyo nahihiya. Hindi siya sanay sa ganitong bagay. Hindi sa labas. Dito lang. Lulutuin ko ang paborito ni Pia at kakain tayo sa dining table. Tayong dalawa lang. Nagliwanag ang mukha ni Giselle. Talaga po. Tumango si Mac. Kung okay lang sa'yo. Opo. Okay na okay po, sagot ni Giselle, at ang kanyang ngiti ay tila nagpagaan sa bigat sa dibdib ni Max. Kinabukasan, masaya si Mas na naghanda para sa kanilang date. Kahit simple lang, naroon ang excitement. Habang nagluluto siya, nakita niya si Giselle na abala sa pag-aayos ng bulaklak sa lamesa. Isang maliit na bagay, ngunit nagbigay ito ng malaking pagbabago sa dating malamig na espasyo. Giselle, salamat, sabi ni Mac. Maraming salamat sa lahat. Wala po yun, Sir Max, sagot ni Giselle, at nagtama ang kanilang tingin. Sa mga mata ni Giselle, nakita ni Mas ang pag-asa. Ang pag-asa para sa isang bagong simula. Habang kumakain sila, nagbahagi sila ng mga kwento. Mga pangarap. Mga hinaharap na hindi pa sigurado. Gusto kong makita si Pia na lumaki, na may masayang buhay, sabi ni Mas, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Giselle. Gusto ko siyang mabigyan ng kinabukasan na puno ng pag-asa. At ikaw gusto kitang makasama doon. Namula si Giselle. Sir Mas, Hindi na Sir Mats, Giselle. Mats na lang, sabi ni Mats, kinuha ang kamay ni Giselle sa ibabaw ng lamesa. Giselle, may nararamdaman ako para sa'yo. Hindi ko ito inasahan pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pero totoo ito. Ang mga mata ni Giselle ay lumuwang. Tila naghahanap siya ng mga salita. Makako rin. Pero alam kong may tinatago ka pa rin, sabi ni Mats mahinahon. Pero sa ngayon, sapat na sa akin ang alam kong ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa buhay namin ni Pia. Sana, balang araw, handa kang ibahagi ang lahat. At sana, handa rin akong tanggapin. Ang sandali ay puno ng pag-asa at pangako. Ang puso ni Mas ay napuno ng kakaibang kagalakan. Ngunit ang katahimikan at pag-asa ay mabilis na naglaho. Kinabukasan, habang nag-iisip si Mas ng mga bagong design concept,
tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang executive ng isang malaking construction company. Illuster. Ito po si Emma Reyes, project manager ng Zenith Holdings. Narinig po namin ang inyong galing sa architectural design. Gusto po namin kayong imbitahan sa isang project proposal. Isang malaking project, isang landmark development sa Taguig. Nagliwanag ang mukha ni Max. Isang malaking proyekto. Ito ang hinahanap niya. Ito ang magbibigay ng stability para sa kanila ni Pia. Salamat po, Lynn Reyes. Kailan po ang meeting? Bukas po ng umaga, Siyam Des, sa aming head office, sabi ni Emma Reyes. Magpapadala po ako ng mga detalye sa inyong email. At para sa impormasyon, ang Zenith Holdings po ay subsidiary ng Del Rosario Group. Makakatrabaho niyo po ang anak ng Don, si Carlo Del Rosario. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang ngiti ni Mas ay nawala. Ang pangalan? Del Rosario. Carlo Del Rosario. Ang anak ng taong sumira sa buhay niya. Ang taong nagmaneho ng sasakyan na pumatay kay Sofia. Napahawak si Max sa kanyang noo. Ito ang pagkakataon ng kanyang buhay sa propesyonal na aspeto. Ngunit ito rin ang paghaharap sa kanyang pinakamalaking bangungot. Paano niya makakatrabaho ang anak ng taong kinasusuklaman niya? Ang kanyang kamay ay kumuyom. Ang galit ay muling bumalik. Salamat po, Lynn Reyes. Darating po ako, sabi ni Max, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang loob niya ay nanginginig. Ito ba ang kapalaran? Ang pagpili sa pagitan ng paghihiganti at pag-asa. Ang pagitan ng paghahanap ng hustisya at pagbibigay ng magandang buhay kay Pia. Kinagabihan, habang naghahanda si Mas para sa meeting, abala si Giselle sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang opisina. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Max. Max, okay ka lang po ba? Mukha po kayong malalim ang iniisip, tanong ni Giselle. Okay lang, Giselle. May malaking meeting lang bukas, sagot ni Max, pilit na ngumiti. Gusto mo po ba ng tulong? Pwede ko po kayong tulungan sa paghahanap ng mga reference. Mabilis po ako mag-research, alok ni Giselle, na tila inosente. Napaisip si Max. Malaking tulong nga iyon. Mayroon siyang napakaraming files. Sage, Giselle. Salamat. At iyon ang naganap. Habang nagre-review si Mas ng mga pangunahing dokumento, si Giselle ay abala sa pag-aayos ng mga supporting files. Binasa niya ang bawat pahina, bawat detalye. Ang mga logo ng kumpanya ay nakaukit sa bawat sulok ng dokumento. Zenith Holdings, a subsidiary of Del Rosario Group. Ang pangalan ay patuloy na lumilitaw. At sa isa pang dokumento, isang partnership agreement, nakita ni Giselle ang logo ng isang kumpanya na nagpatindig ng balahibo niya. Ang logo ng Imperial Group. Naging matulin ang tibok ng puso ni Giselle. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang sariling pamilya. Ang pamilyang Imperial. Kasosyo ng Del Rosario Group. Ang sakit sa dibdib ni Ara ay lumala. Ang koneksyon na ito ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Ito ay hindi lamang isang random na kaganapan. Ito ay isang kasunduan. Isang pagpapatunay sa kanyang pinakamalalim na takot. Tumalikod si Giselle, pilit na itinatago ang kanyang reaksyon. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng mga papel, ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kung malalaman ni Mas na ang kanyang pamilya ay kasosyo ng mga taong sumira sa kanyang buhay, paano niya ito ipapaliwanag? Masisira ang lahat. Okay ka lang, Giselle, tanong ni Max, napansin ang kanyang pananahimik. Opo, Sir Mac. Okay lang po, pilit na umiti si Giselle. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito na. Ang kanyang lihim ay malapit ng mabunyad. Ang laro ay matatapos na. At hindi niya alam kung paano niya haharapin ang lahat ng mangyayari. Kinabukasan, nagising si Max na may halo-halong emosyon. Galit, kaba at pag-asa. Napagdesisyonan niyang tanggapin ang proyekto. Hindi para sa pera, hindi para sa kapangyarihan. Para sa hustisya. Ito ang kanyang pagkakataon upang makalapit sa mga Del Rosario, upang makahanap ng ebidensya, upang sa wakas ay makamit ang katarungan para kay Sofia. Max, mag-ingat po kayo sa meeting niyo ha, sabi ni Giselle bago siya umalis. Sana maging maayos ang lahat. Tumango si Mac. Lumabas siya ng pinto, dala ang kanyang folder ng mga dokumento, at ang kanyang pagnanais para sa hustisya.
Iniwan niya si Giselle na may mabigat na puso at isang lihim na tila anumang oras ay sasabog. Nang makalabas si Max, agad na bumalik si Ara sa kanyang opisina. Hindi siya mapakali. Ang mga dokumento ay nasa ibabaw pa rin ng lamesa. Ang bawat logo. Ang bawat pangalan. Biglang napansin ni Ara ang isang lumang kontrata na nakatago sa ilalim ng ibang mga papel. Mas luma ito, mas yellowed. Kinuha niya ito. Memorandum of Agreement, Imperial Group and Del Rosario Group, Strategic Partnership for Investment and Development. May mga pirma. Pirma ng kanyang ama. At pirma ni Don Ricardo Del Rosario. Ang kasunduan ay hindi lamang tungkol sa isang proyekto. Ito ay isang malalim na strategic partnership na sumasaklaw sa malawak na interes sa negosyo. Ito ay isang alyansa. Isang alyansa na matagal nang umiiral. Isang alyansa na gumapos sa kanyang pamilya sa pamilyang kinasusuklaman ni Max. Nalaglag ang kontrata mula sa kamay ni Ara. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang lihim ay hindi lamang isang simpleng pagtakas. Ito ay isang malaking kasinungalingan na nagpapahirap sa puso ng taong mahal niya. Ang takot ay lumalamon kay Ara. Hindi lamang ito tungkol sa pagtuklas ng kanyang totoong pagkatao. Ito ay tungkol sa pagtuklas ni Max sa pinakamadilim na bahagi ng nakaraan at kung paano ito konektado sa kanya. Ang Del Rosario. Ang Imperial. Ang kasal. Lahat ay nagkonekta sa isang napakalaking bitad. At siya ang nasa gitna ng lahat ng ito. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa bintana at ang sariwang amoy ng kape ay pumuno sa bahay. Si Pia ay abala sa paglalaro ng kanyang mga manika sa sala, habang si Mas naman ay nagbabasa ng dyaryo, paminsan-minsan ay sumisilip kay Giselle na abala sa kusina. Ang kanyang puso ay magaan. Ang ideya ng isang hapunan na silang dalawa lang, ang halik sa balkonahe, ang pangako ng isang bagong simula, lahat ng ito ay tila nagpapagaan sa bigat na kanyang dinadala sa loob ng 5 taon. Si Giselle. Ang babaeng ito ay nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Tinulungan niya siyang bumangon, tinulungan niya siyang mahalin muli ang buhay. Ang pagdududa niya sa kanya ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng tiwala. Mats, nakita mo na ba ang wallet ko? Tawag ni Giselle mula sa kusina, ang kanyang boses ay puno ng paghahanap. Nasa ibabaw yata ng refrigerator, Giselle, sagot ni Mats nang hindi man lang tumitingin sa dyaryo. Naramdaman ni Mas ang presensya ni Pia na lumapit sa kanya. Papa, gusto ko po si Ate Ara. Sana po, siya na lang po ang mama ko. Ngumiti si Mac. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Bakit, anak? Ano bang gusto mo kay Ate Ara? Kasi po, she's kind. And she sings pretty lullabies. And she makes me laugh, sabi ni Pia, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi na nagkomento si Mac. Ang mga sinabi ni Pia ay sapat na. Siguro nga, ito na ang panahon para bigyan niya ang sarili niya at si Pia ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig. Sa isang pamilya. Isang malakas na katok sa pintuan ang pumutol sa katahimikan. Tumayo si Mac upang buksan ito. Sa tapat niya ay nakatayo ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay mayaman na kulay ube, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang tindig ay tila sumisigaw ng otoridad. Nakasuot siya ng isang mamahaling tela na halos hindi bagay sa subdivision na ito. Mayroon siyang kasamang 2 matipunong lalaki na nakatayo sa likuran niya. Magandang umaga, sabi ni Mats, medyo naguguluhan. Sino ito? Nandito ba si Ariana Imperial? Tanong ng matandang babae, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagmamay-ari. Nagulat si Mats. Wala po rito ang sinasabi niyo, ma'am. Marco Ilustre po ang pangalan ko. Sino po kayo? Biglang bumukas ang pintuan ng kusina. Lumabas si Giselle, may hawak na basahan. Nang makita niya ang matandang babae, nanlaki ang kanyang mga mata. Agad na bumagsak ang basahan mula sa kanyang kamay. Mama, bulong ni Giselle, ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Mas kay Giselle, pagkatapos ay sa matandang babae, at pagkatapos ay muli kay Giselle. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Giselle. Anong sinasabi niya? Sino siya? Lumapit ang matandang babae, ang kanyang mga mata ay nanunuot kay Giselle. Sa wakas, Ariana. Hindi mo kayang itago ang sarili mo sa akin ng matagal. Mama, please, Ara pleaded, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ariana,
Ulit ni Mats, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Ang kanyang utak ay nagtatrabaho ng mabilis. Ariana Imperial. Imperial Group. Ito ang pangalan ng kumpanya na kasosyo ng Del Rosario. Ang kumpanya na nakita niya sa mga dokumento. Papa? Sino po sila? Tanong ni Pia, na ngayon ay lumapit na at nakayakap sa binti ni Mats. Nakita niya ang takot sa mukha ni Giselle. Ito ang totoo niyang pangalan, Ginoong Ilustre, sabi ng matandang babae, tumingin kay Mats na may paghamak. Siya si Ariana Imperial, ang nag-iisang tagapagmana ng Imperial Group. Ang babaeng pinakasalan ni Don Ricardo del Rosario. Ang babaeng hinahanap namin dahil tumakas siya sa kasal. Sumabog ang lahat sa isip ni Mats. Ariana Imperial. Tagapagmana. Imperial Group. Del Rosario. Kasal. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Isang malamig na simoy ng hangin ang tila dumaan sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang galit sa mga Del Rosario, ang kanyang sakit para kay Sofia, ang kanyang pagkalito sa biglaang pagdating ni Giselle, lahat ay biglang nagkonekta sa isang napakalaking pagsabog ng katotohanan. Tiningnan niya si Giselle. Ang babaeng kanyang minamahal. Ang babaeng kanyang pinagkakatiwalaan. Ang babaeng nangako sa kanya ng isang bagong simula. Nagsinungaling. Ano ito, Giselle? Mahinang tanong ni Mats, ang kanyang boses ay nanginginig. Sabihin mong hindi totoo ang sinasabi niya. Mats, please, pakinggan mo ako, Ara pleaded, lumapit sa kanya, ang kanyang mga kamay ay umaabot. Kailangan kong ipaliwanag. Ipaliwanag? Ano ang ipapaliwanag mo, Ariana? Mac-roared, ang kanyang galit ay sumiklab. Na nagsinungaling ka sa akin. Na nagpanggap ka. Na ikaw ay bahagi ng mundo na kinasusuklaman ko. Na ang pamilya mo ay kasosyo ng mga pumatay sa asawa ko. Hinila niya si Pia palapit sa kanya, tila pinoprotektahan siya mula sa isang masamang espiritu. Ikaw. Iyan ang dahilan kung bakit ka rito, hindi ba? Para mag-espiya. Para paglaruan ng damdamin ko. Ang damdamin ng anak ko. Hindi, Max. Hindi ganoon. Ara cried, ang kanyang mga luha ay umaagos. Tumakas ako. Tumakas ako sa kasal na yon. Hindi ko gusto ang buhay na yon. Gusto ko lang ng normal na buhay, kasama ka at si Pia. Normal na buhay. Max coughed, ang kanyang mukha ay puno ng pait. Ano ang normal sa pagsisinungaling? Sa pagtatago ng ganito kalaking sikreto. Sa pagpapanggap na mahirap ka, habang ang pamilya mo ay nakikipagsabuatan sa mga taong sumira sa buhay ko. Hindi ko alam ang tungkol sa koneksyon sa Del Rosario, Max. Hindi ko alam. Ara insisted, lumuhod sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Huwag mong isipin yan. Mama, sinong Don Ricardo? Tanong ni Pia, tumingala kay Max, puno ng pagkalito. Pia, anak, sa kwarto ka muna, Max said, his voice strained. Pia, please. Tumakbo si Pia sa kwarto, umiiyak. Ang kanyang mga iyak ay tila mga sundang na tumataga sa puso ni Max. Ariana, sapat na, sabi ni Donna Elena. Umuwi ka na. Ang iyong buhay ay naghihintay. Ang buhay na dapat para sa'yo. Hindi, Mama. Hindi ako alis. Ara cried, lumalaban. Hindi ko iwan si Max at si Pia. Max, Ara begged, tumingin sa kanyang mga mata. Maniniwala ka ba sa akin? Mahal kita. Totoo ang lahat ng nararamdaman ko. Ngunit ang galit at sakit ay lumalamon na kay Max. Ang imahe ng kanyang asawang walang buhay, ang kawalan ng katarungan, ang pagtataksil ng isang babaeng minahal niya, lahat ay sumisiklab. Umalis ka, Giselle. Umalis ka sa bahay ko, Max said, his voice cold and devoid of emotion. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin ulit. Mac, please name. Umalis ka. Mac roared, itinuro ang pintuan. Umalis ka, bago pa ako gumawa ng bagay na pagsisisihan ko. Umiling si Ara, ang kanyang mga luha ay umaagos. Tumayo siya, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Max, puno ng pighati. Kung iyan ang gusto mo, bulong ni Ara. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ito. Hahakbang na sana si Ara palabas ng pintuan nang biglang bumukas ito. Nakatayo doon si Don Ricardo del Rosario. Nakasuot siya ng mamahaling barong, at ang kanyang mukha ay may ngiti ng pananagumpay. Don Ricardo. Max said, his voice laced with venom.
Narinig ko ang lahat, Marco, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang ngiti ay lumawak. Ang babaeng ito ay sadyang pasaway. Ngunit hindi na siya magtatago pa. Kailangan niya nang bumalik sa lugar niya. Tumingin si Don Ricardo kay Ara, at pagkatapos ay kay Mats na may nakakainsultong tingin. Hindi ka akma sa kanya, Marco. Hindi mo kayang protektahan siya. Hindi mo kayang bigyan siya ng buhay na nararapat sa kanya. At ikaw? Sa tingin mo ba kaya mo siyang bigyan ng masayang buhay pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Mas Bart, ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ngunit si Don Ricardo ay ngumiti lamang. Isang ngiting puno ng pagmamayari, ngiting nagpapahiwatig ng kontrol. Tumingin si Ara kay Don Ricardo. Ang kanyang mata ay puno ng pagkamuhi. Ang lahat ay tila nasa kamay ng taong ito. Ang kanyang kapalaran. Ang kanyang pag-ibig. Hindi ko siya kasosyo, Max. Wala akong alam sa mga plano niya. Ara pleaded, but Max's eyes remained hard, unforgiving. Umalis ka, Ariana. Hindi ka nabibilang dito, sabi ni Don Ricardo, lumapit kay Ara. Nang lumakad si Ara palabas ng bahay, ang kanyang puso ay basag na basag. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin, lumingon siya. Nakita niya si Mas na nakatayo pa rin sa pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagtataksil. At sa tabi niya, si Don Ricardo del Rosario, na may isang nakakapanlamig na ngiti sa labi. Isang ngiting puno ng lihim na plano. Isang ngiting nagpapahiwatig na ang laban ay hindi pa tapos. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang pamilya. At tila, pati na rin ang kanyang sarili. Ang marmol na sahig ng mansyon ng mga imperial ay tila mas malamig kaysa dati. Ang bawat hakbang ni Ara ay tila bumabagsak sa walang laman na espasyo. Ang tunog ng kanyang sapatos ay tanging pahiwatig na naroon siya. Balik siya sa kinatatakutan niyang hawla, ngunit ngayon, ang hawla ay tila masikip at puno ng pait. Hindi na ito ginintuang kulungan, isa na itong malaking piitan. Simula ng araw na yon, nang sapilitang ihatid siya pabalik ng kanyang ina at ni Don Ricardo, tila nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mundo. Ang mga alaala ni Mats at Pia ay tila mga larawan sa kanyang isipan, na unti-unting lumalabo dahil sa kanyang mga luha. Ang huling tingin ni Mas, puno ng galit at pagtataksil, ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ariana, sapat na. Tigilan mo na ang pagiging drama queen, sabi ni Donna Elena, habang kinakain ang almusal sa malaking dining table. Sa tingin mo ba, ito ang gusto ng ama mo? Ang makita kang nagpapanggap na kasambahay sa isang dukha. Dukha, Mama? Hindi po siya dukha. May dignidad po siya. May puso. Ara cried, ang kanyang boses ay nanginginig. At ang kasal na iyon, hindi ko po gusto ang kasal na iyon. Wala kang karapatang magreklamo, Ariana, matalim na sabi ni Donna Elena. Ang kasal na ito ay para sa ikabubuti ng pamilya. Para sa kinabukasan ng Imperial Group. Bakit ka pa tumakas? Alam mo naman ang tungkulin mo. Tungkulin? Ang magpakasal sa isang taong hindi ko mahal. Sa isang taong may madilim na nakaraan. Sa isang taong konektado sa pagkamatay ng asawa ng taong mahal ko. Ara retorted, ang kanyang galit ay sumiklab. Kung ito ang tungkulin, ayaw ko. Mas gusto ko pa pong maging isang kasambahay sa buong buhay ko kaysa maging isang asawa ng isang Del Rosario. Ariana! Doña Elena roared, ang kanyang mukha ay namula. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Ikaw ay isang imperial. Hindi ka pwedeng magpakasal sa isang dukha na puno ng galit at puot. Ang lalaking iyon, Marco, wala siyang magagawa sa iyo. Hindi niya kayang protektahan ka. Wala siyang ibibigay sa iyo kundi problema. Napayuko si Ara. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila mga panibagong bala na tumatama sa kanyang puso. Ang kawalan ng pag-asa ay lalong lumalalim. Sa mga sumunod na araw, si Ara ay tila isang preso sa kanyang sariling tahanan. Hindi siya pinapayagang lumabas. Ang kanyang cellphone ay kinumpiska. Ang tanging koneksyon niya sa labas ay ang AG at ang mga pahayagan. At iyon ang nagdadala sa kanya ng mas malalim na sakit. Ang mga balita ay puno ng iskandalo. Architect Marco Ilustre, tinanggal sa malaking proyekto. Ang arkitekto na dating biktima, ngayon ay inaakusahan ng panginikil. Ang Del Rosario Group nagbigay ng pahayag tungkol sa issue ng ethics ni Marco Ilustre. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niya. Alam niya na ito ay gawa ni Don Ricardo.
Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang sirain si Max. Gabi-gabi hindi makatulog si Ara. Narinig niya ang mga usap-usapan ng mga kasambahay. Kawawa naman si Sir Max, di ba? Nabalitaan ko, nag-resign na raw siya sa trabaho. Wala na raw siyang project. Nga. At ang bata, si Pia, mas lalong nalulungkot. Hinahanap daw si Ma'am Giselle. Naramdaman ni Ara ang hapdi sa kanyang puso. Ito ang bunga ng kanyang pagiging mahina. Kung hindi siya tumakas, kung hinarap niya ang problema, hindi sana mangyayari ito. Ang kanyang lihim ay hindi lamang sumira sa kanya, kundi pati na rin sa taong kanyang minamahal. Isang araw, biglang pumasok si Don Ricardo sa kanyang kwarto. Ang kanyang ngiti ay nakakapanlamig. Ariana, kumusta ang pag-isip mo? Tanong ni Don Ricardo, umupo sa sofa sa kanyang kwarto. Masyado ka pa ring matigas. Hindi ka pa rin nakakaunawa sa sitwasyon. Anong gusto mo, Don Ricardo? Ara asked, her voice cold. Hindi mo pa ba ako sapat na sinaktan? Hindi, Ariana. Hindi pa, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Ang gusto ko ay ang mahanap mo ang iyong lugar. Ang iyong tungkulin. Ang iyong pamilya. Hindi ikaw ang aking pamilya. Ara Bart. At lalong hindi ko tungkulin ang magpakasal sa isang pamilyang puno ng kasamaan. Tumawa si Don Ricardo. Isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Kasamaan? Kung alam mo lang, Ariana, ang kasamaan ay nasa lahat ng dako. Ikaw mismo, hindi mo ba sinaktan ang damdamin ng lalaking iyon? Ang arkitekto. Iiwan mo ba siya ng walang trabaho? Nang walang kinabukasan? Iyan ay dahil sa iyo. Ara shouted. Dahil sa akin. O dahil sa sarili mong desisyon? Don Ricardo retorted. Kung bumalik ka lang agad sa akin, kung hindi ka tumakas, hindi sana mangyayari ito. Ginagawa ko ito para bumalik ka sa akin, Ariana. Ikaw ang susi sa lahat ng plano ko. Anong plano? Ara asked, kanyang boses ay puno ng kaba. Ang Imperial Group, Ariana, ay isang malaking kumpanya. Ngunit ang Del Rosario Group ang mas malaki, sabi ni Don Ricardo, lumapit sa kanya. Sa kasal natin, magiging isa ang dalawang kumpanya. Makokontrol ko ang lahat. Makukuha ko ang lahat ng gusto ko. Ang kapangyarihan. Ang lahat. At anong mangyayari kay Mas? Ara asked, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Si Marco Illuster. Don Ricardo scoffed. Wala siyang karapatan. Wala siyang magagawa. Kung magpapatuloy siya sa paglaban sa akin, mawawala ang lahat sa kanya. Ang trabaho niya. Ang bahay niya. At marahil pati ang anak niya. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi. Huwag mo siyang saktan. Huwag mo silang saktan. Kung gusto mong hindi sila masaktan, Ariana, bumalik ka sa akin. Tanggapin mo ang kasal, Don Ricardo said, ang kanyang boses ay tila nagpapamaligno. Ikaw ang susi. Kapag naging asawa kita, wala na siyang magagawa. Hindi na siya makakalaban. Lahat ng galit niya ay mawawala sa wala. Ang kanyang utak ay tila umiikot. Isang matinding desisyon ang kailangan niyang gawin. Ang kanyang kalayaan o ang kaligtasan ng mga taong mahal niya. Isang hapon, nakita ni Ara ang isang lumang litrato ni Pia sa isang social media post ng isang kaibigan. Ang bata ay nakaupo sa bench sa parke, nakatingin sa malayo, ang kanyang mukha ay malungkot. Naramdaman ni Ara ang kanyang puso na masakit na masakit. Ang inosenteng mukha ni Pia ay tila nagsusumamo. Kung si Pia ay malungkot at si Mas ay nawalan ng lahat, ano ang silbi ng kanyang pagtakas? Ang kanyang kalayaan. Sinubukan ni Ara na tawagan si Mas gamit ang lumang cellphone ng isang tapat na kasambahay sa mansyon. Ngunit ang tawag ay hindi sinasagot. Paulit-ulit. Hanggang sa huling pagtawag niya may nagsalita. Ang subscriber na inyong tinatawagan ay hindi na po konektado. Nalaglag ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ang numero ni Mas ay patay na. Siguro pinalitan niya na. O baka binago na rin niya ang buhay niya. Nang wala siya. Kinabukasan, habang nag-isip siya, may dumating na package. Isang puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, isang litrato ni Pia ang bumungad sa kanya. Ang litrato ay kuha sa isang ospital. Nakahiga si Pia sa kama, payat, at ang kanyang mukha ay puno ng sakit.
May oxygen mask sa kanyang bibig. Kasama ang litrato, mayroong isang maliit na papel na nakasulat. Ariana, bumalik ka. Bumalik ka sa lugar mo. Magpakasal ka kay Don Ricardo. O kung hindi, ang kaligtasan ng batang ito ay manganganib. Alam mo kung sino ang may kakayahang gawin yan. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Nalaglag ang litrato mula sa nanginginig niyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng takot. Si Pia. Nasa ospital. Dahil sa kanya? Nanginginig ang buong katawan ni Ara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, tila gusto nitong sumabog mula sa kanyang dibdib. Hindi ito isang hamon. Ito ay isang banta. Isang banta sa buhay ng inosenteng bata na nagturo sa kanya ng kahulugan ng pamilya. Walang pag-aalinlangan. Walang pagdadalawang isip. Kahit gaano kasakit. Kahit gaano kabigat. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang kanyang kalayaan ay walang saysay kung ang kapalit ay ang buhay ng mga taong mahal niya. Tumakbo si Ara palabas ng kanyang kwarto, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang mukha ay puno ng galit at determinasyon. Natagpuan niya si Donna Elena na nagbabasa sa sala. Mama! Gusto ko pong makita si Don Ricardo. Ngayon na, sigaw ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig. Napaangat ng tingin si Donna Elena, nagulat sa matinding emosyon ng anak. Ano? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Ipinakita ni Ara ang litrato ng may sakit na si Pia. Ginagawa po niya ito, Mama. Ginagamit po niya si Pia para pilitin ako. Hindi ko po hahayaan na saktan niya si Pia. Hindi po. Napataas ang kilay ni Donna Elena. May bahid ng pagkabahala sa kanyang mukha, ngunit ito ay mabilis na naglaho. Sinabi ko na sa'yo, Ariana. Ang mga Del Rosario ay hindi dapat kalabanin. Matagal ko nang sinabi sa'yo na kailangan mong gawin ang tungkulin mo. Hindi ito tungkulin, Mama. Ito ay pagpapahirap. Ito ay blackmail. Ara cried. Pero kung ito ang tanging paraan para mailigtas sila, gagawin ko po. Gagawin ko po ang gusto niya. Pakakasalan ko po si Don Ricardo. Ngunit ang boses ni Ara ay hindi nagpakita ng pagsuko. Sa halip, may isang nagbabagang apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy ng determinasyon. Isang apoy na nagsasabing hindi siya bibitiw ng walang laban. Mabuti naman at sa wakas ay natauhan ka, sabi ni Donna Elena, tumayo. Ihahanda ko ang lahat. Kinabukasan, ang balita ng nakatakdang kasal ni Ariana Imperial at Don Ricardo del Rosario ay pumuno sa lahat ng social media platform at balita. Ang headline ay nagpakita ng mga ngiting pilit, ngiting puno ng pagpapanggap. Grand Wedding of the Year, Imperial Heiress to marry business tycoon Don Ricardo del Rosario. Ang mga preparasyon para sa kasal ay nagsimula kaagad. Ang mansyon ay napuno ng mga tao, mga designer, caterer, event organizer. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Ara ay tila isang manikin. Wala siyang emosyon. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay, paano niya maililigtas si Pia at si Max. Isang araw, habang sinusukat niya ang kanyang wedding gown, narinig niya ang mga usap-usapan ng dalawang kasambahay. Narinig mo ba? Ang anak daw ni Sir Max, si Pia, nasa ospital pa rin. May lagnat na laging bumabalik. Hindi gumagaling. Kawawa naman. Ang sabi, pag di pa gumaling, kailangan na raw dalhin sa ibang bansa para gamutin. Ang mahal daw. Nanigas ang katawan ni Ara. Iyon ang dahilan. Iyon ang ginagawa ni Don Ricardo. Pinababayaan niya si Pia na magkasakit, o mas malala, sadyang sinisira niya ang kalusugan ng bata para pilitin siyang sumuko. Ang galit sa puso ni Ara ay lumagablab. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng magpakasal ng basta-basta. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Sa mga sumunod na araw, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa kasal, si Ara ay tahimik na nagpaplano. Ginaya niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain, sumusunod sa mga utos ng kanyang ina, ngumiti sa mga bisita. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang kanyang isip ay matalim at puno ng diskarte. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng koneksyon. Kailangan niya ng isang tao na makakatulong sa kanya na ilabas ang katotohanan. Gabi-gabi, bago matulog, tinatangka ni Ara na tawagan si Max. Sa bawat pagtawag, ang kanyang puso ay umaasa.
Ngunit ang paulit-ulit na tugon ay laging pareho, "The subscriber you are calling is not yet connected." Isang gabing, habang nag-iisip siya, napansin ni Ara na may isang lumang journal sa ilalim ng kanyang kama. Isang journal na pag-aari ng kanyang lola. Isang journal na puno ng mga lumang recipe. At sa ilalim ng isa sa mga recipe, mayroong isang maliit na sobre. Nang buksan niya ang sobre, nakita niya ang isang lumang business card. Ang pangalan ay Attorney Salvador Reyes. Sa ilalim ng pangalan ay mayroong isang numero ng telepono at isang email address. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Ito ang abogado ni Mac. Ito ang taong nakikipaglaban para sa hustisya para kay Sofia. Ito ang taong maaaring makatulong sa kanya. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang makuha ang lumang cellphone ng kasambahay. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda ng bulaklak para sa kasal, nag-umpisa si Ara sa kanyang plano. Kinailangan niyang maging maingat. "Aling Nena, pwede po bang pakikuha ng lumang cellphone niyo? Gusto ko po sanang maglaro ng mobile games," sabi ni Ara sa matandang kasambahay na matagal nang tapat sa kanila. Nag-aalangan si Aling Nena. "Ariana, baka magalit ang mama mo." "Hindi po, Aling Nena. Saglit lang po. Gusto ko lang po maglibang," Ara pleaded, gamit ang pinakamatamis niyang boses. Dahil sa awa at pagmamahal kay Ara, pumayag si Aling Nena. Ibinigay niya ang lumang cellphone niya. Agad na pumasok si Ara sa banyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinipa niya ang numero ng abogado. Ang bawat ring ay tila isang milya. Sana ay masagot. "Hello? Attorney Reyes?" Ara whispered, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. "Sino ito?" ang tugon sa kabilang linya. "Ako po si Giselle. Ariana Imperial po," sabi ni Ara, ang kanyang boses ay bahagyang naiyak. "Kailangan ko po ang tulong niyo. Tungkol po kay Matt at Pia." Ang paghina sa kabilang linya ay tila huminto. "Tungkol saan, binibini?" tanong ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay nagpakita ng pagkabigla. "Nasa panganib po si Pia. At si Mac. Alam ko po ang lahat ng ginawa ni Don Ricardo. At alam ko po kung paano siya ibagsak. Pero kailangan ko po ang tulong niyo," Ara said, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Gagawin ko po ang lahat para mailigtas sila." Ang huling tingin niya sa litrato ni Pia sa ospital ang nagtulak sa kanya. Hindi siya magpapatalo. Hindi siya susuko. Kung kailangan niyang isakripisyo ang kanyang kalayaan para sa kanila, gagawin niya. Ngunit hindi niya kailanman hahayaan na manalo ang kasamaan. Ang kasal ay magpapatuloy, ngunit ito ay magiging isang bitag. Isang bitag para sa taong nagpahirap sa kanila. Ibinaba ni Ara ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang laban ay nagsimula na. At sa laban na ito, hindi na siya ang dating Giselle Santos na tumatakas. Siya na si Ariana Imperial, isang babaeng handang lumaban para sa mga taong mahal niya. Ang kapalaran ni Pia at Mas ay nasa kanyang mga kamay. Ang bawat pagpatak ng ulan sa bintana ay tila sumasabay sa tahimik na pagtangis ni Pia. Nakaupo si Mas sa tabi ng kama ng anak, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na kamay ni Pia. Ang kanyang lagnat ay bumabalik-balik at ang kanyang mga mata ay nananatiling malungkot. "Papa," bulong ni Pia, ang kanyang boses ay mahina. "Miss ko na po si Ate Ara. Kailan po siya babalik?" Napapikit si Matt. Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang tainga sa loob ng ilang araw. Ang bawat pagtatanong ni Pia ay tila isang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang puso. Paano niya sasabihin sa kanyang anak na ang babaeng minahal nila ay isang sinungaling? Paano niya ipapaliwanag ang sakit ng pagtataksil? "Hindi ko alam, anak," Mac replied, trying to keep his voice steady. Baka matagal pa. Pero po, gusto ko po siya." Sabi niya po, magiging mama ko na raw po siya, Pia whispered, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naramdaman ni Mas ang pighati sa kanyang dibdib. Pinilit niyang maging matatag. Para kay Pia. Para sa kanilang dalawa. Ngunit ang sakit ay patuloy na lumalalim. Ang kanyang trabaho ay nawala. Ang kanyang reputasyon ay nasira. Ang kanyang puso ay basag. Ang galit sa mga Del Rosario ay lumalaki sa kanya. At sa tabi ng galit, ang mapait na alaala ni Giselle. O, Ariana. Ang babaeng akala niya ay nagdala ng liwanag sa kanyang buhay.
Ang babaeng nagpakita sa kanya ng pag-asa. Bigla, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan si Mas na sagutin, ngunit sa huli ay sinagot niya. Hello? Marco? Si Anton ito. Napataas ang kilay ni Max. Anton. Ang kanyang matandang kaibigan. Ang dating pulis na ngayon ay naging pribadong investigador. Matagal na silang hindi nag-uusap. Anton? Kumusta? Hindi maganda ang balita ko, Marco, sabi ni Anton, ang kanyang boses ay seryoso. Narinig ko ang nangyari sa'yo. Sa trabaho mo. Sa babaeng. Giselle, ano? Napaigtad si Max. Paano mo nalaman? May mga koneksyon ako, alam mo na, sagot ni Anton. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako tumawag. May bago akong impormasyon. Tungkol sa kaso ni Sofia. Napatayo si Mac. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ano? Matagal ko nang sinusundan ang kasong iyan, Marco. Alam kong may mali, sabi ni Anton. Ang mga Del Rosario. Hindi lang nila tinakpan ang krimen ng anak nila. May mas malalim pa rito. Mas malaking koneksyon. Anong koneksyon? Mas demanded, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. May nakita akong pattern. Ang Del Rosario Group at ang Imperial Group. Hindi lang sila magka-partner sa negosyo. Matagal na silang magkaalyado. Sa likod ng kurtina, Anton explained. Ang aksidente ni Sofia, alam kong may kakayahan ang Del Rosario na gawin yon. Ang ipahamak siya. At ang Imperial Group, tila sila ay bahagi rin ng cover-up. Nanigas ang katawan ni Max. Imperial Group. Ang pamilya ni Ariana. Ang mga salita ni Giselle ay biglang nagbalik sa kanyang isip. Hindi ko alam ang tungkol sa koneksyon sa Del Rosario, Max. Hindi ko alam. Ito ba ang dahilan kung bakit siya tumakas? Dahil sa koneksyon na ito. Paano mo nalaman? Max asked, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. May isang tao akong nakilala, sabi ni Anton. Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan niya, pero tila may alam siya sa loob ng Imperial Group. Isang mataas na posisyon. Nagpadala siya ng ilang dokumento. May isang strategic partnership agreement na matagal nang nilagdaan ng mga Imperial at Del Rosario. Isa sa mga nakasaad doon, ang pagpapakasal ng anak ng Imperial sa anak ng Del Rosario para selyuhan ang alyansa. Bumagsak si Mas sa kama. Ang lahat ay tila lumulutang sa kanyang isipan. Ang kasal ni Ariana. Ang pagtakas niya. Ang Imperial Group. Ang Del Rosario. Hindi ito simpleng pagtataksil ng isang babae. Ito ay isang mas malalim na laro ng kapangyarihan at kasinungalingan. Pero bakit? Mac muttered, puno ng pagkalito. Bakit sasaktan nila si Sofia? Hindi nila sinaktan si Sofia, Marco. Sila ang nagtakip sa krimen. Ang anak ni Ricardo, si Carlo, ang talagang may kasalanan. At ang Del Rosario ang nagtakip sa kanya. At sa tingin ko, ang Imperial ay nakinabang sa alyansang iyon, Anton explained. Kailangan nilang protektahan ang kanilang mga interes. Kahit anong gawin nila, dapat silang lumitaw na malinis. Isang kakaibang pakiramdam ang lumago sa dibdib ni Max. Ang matinding galit ay tila lumambot, napalitan ng isang halo ng pagkalito at, marahil, pag-unawa. Kung totoo ang lahat ng ito, kung si Ariana ay biktima rin ng mga Del Rosario at ng kanyang sariling pamilya, kung pinipilit siya. Nagsimula siyang mag-isip. Ang mga salita ni Giselle noong araw na yon. Ang kanyang mga luha. Ang kanyang desperasyon. Hindi ito isang pagganap. Ito ay totoo. At si Pia. Ang kanyang lagnat. Ang mga balita tungkol sa kanyang pagkawala ng trabaho. Lahat ay konektado sa mga Del Rosario. Napahawak si Max sa kanyang ulo. Anong gagawin ko ngayon, Anton? Haharapin natin sila, Marco. Mayroon na tayong sapat na ebidensya. At mayroon akong koneksyon sa iyo. Ngunit kailangan natin ng tulong mula sa loob, sabi ni Anton. May isang taong tila gustong tumulong. Isang kasambahay sa mansyon ng Imperial. Kasambahay. Isang kasambahay sa mansyon ng Imperial. Isang lihim na mensahero. Biglang naalala ni Mas ang isang sulat na natagpuan niya sa ibabaw ng lamesa ng kanyang opisina. Isang sulat na tila simpleng abiso lamang mula sa isang courier. Ngunit ang sulat ay walang sender. At walang receiver.
Ibinato niya lamang ito sa isang tabi. Hinagilap ni Mas ang sulat na iyon. Ang sobre ay manipis, plain white. Walang nakasulat sa labas. Ngunit sa loob, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang sobre. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas habang binabasa niya ang sulat. Max, alam kong galit ka sa akin. Alam kong nasaktan kita. Ngunit kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ko ito ginusto. Ako ay biktima rin. Pinipilit nila akong magpakasal kay Don Ricardo. Alam nilang ikaw at si Pia ang mahal ko. Ginagamit nila ang koneksyon ko sa iyo upang pilitin ako. Nasa panganib si Pia. Pinasisiguro nilang laging may sakit si Pia para pilitin akong sumunod. Pinasisira nila ang reputasyon mo para hindi ka makalaban. Alam ko ang lahat ng plano ni Don Ricardo. Alam ko kung paano siya ibabagsak. Mayroon akong impormasyon. Ngunit hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ko ang tulong mo. Kailangan natin ang hustisya para kay Sofia. At kailangan nating iligtas si Pia. Maniniwala ka ba sa akin, Mas? Bibigyan mo ba ako ng pangalawang pagkakataon? Para sa ating lahat. Nagmamahal. Ariana, Giselle. Nalaglag ang sulat mula sa kamay ni Max. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit, ay biglang nawala, napalitan ng isang matinding pag-unawa. Si Ariana ay hindi nagtaksil sa kanya. Siya ay biktima. Biktima ng parehong sistema na sumira sa buhay niya. Tumingin si Max sa malayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang Del Rosarios. Ang Imperial. Ang kasinungalingan. Ang katotohanan. Ang aksidente ni Sofia. Hindi ito simpleng aksidente. Ito ay isang krimen na may malalim na koneksyon sa kapangyarihan at kayamanan. Ang mga Del Rosario at Imperial ay tila mga anino na nagtatago sa likod ng lahat ng kasamaan. Ngunit ngayon, mayroon na siyang pag-asa. Mayroon na siyang kakampi. Anton, sabi ni Mats, ang kanyang boses ay matatag. Kailangan nating magkita. Ngayon na. Kailangan nating planuhin ang lahat. Ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang isip ay malinaw. Ang laban ay nagsimula na. At sa laban na ito, hindi na siya mag-iisa. Ang dampi ng malamig na hangin ang gumising kay Ara. Nakaupo siya sa isang lumang bangko sa isang liblib na parke, malayo sa mansyon, malayo sa mga pilit na ngiti at mga lihim na plano. Nakabalot siya sa manipis na jacket, ngunit hindi niya alintana ang lamig. Ang kanyang puso ay nagbabaga. Ang tawag ni Attorney Reyes, ang pakikipag-ugnayan niya kay Anton, ang lahat ng preparasyon para sa kasal, lahat ay naging isang malaking chess game. At siya ang pawn na handang magsakripisyo para sa kinabukasan ng kanyang hari at reyna. Biglang may tumapik sa kanyang balikat. Napatalon siya. Nakatayo sa kanyang likuran si Anton. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-unawa. Sa likod niya nakatayo si Matt. Ang kanilang mga mata ay nagtama. 1,000 salita ang hindi kailangang sabihin. Ang sakit, ang galit, ang pagdududa, ang pagmamahal, ang pag-asa, lahat ay naroon sa kanilang tingin. Ariana, Mac whispered, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit siya, dahan-dahan, tila natatakot na baka mawala si Ara. Mats, Ara replied, ang kanyang boses ay basag. Ang mga luha ay nagsimulang umagos mula sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Wala kang kasalanan, Ariana, sabi ni Mats, hinawakan ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ako ang humingi ng tawad. Ako ang hindi naniwala sa iyo. Pinangunahan ako ng galit. Hindi. Kasalanan ko kung bakit ka nawalan ng trabaho. Kung bakit nagkasakit si Pia, Ara cried, lumuluha. Ginagamit nila ako, Matt. At ginagamit ka nila. Para masira ka. Niyakap ni Mas si Ara ng mahigpit. Alam ko. Nabasa ko ang sulat mo. Alam ko ang lahat. Haharapin natin sila. Sabay. May tiwala ka ba sa akin? Ara asked, nakatingala sa kanya. Higit pa sa buhay ko, Mas said, pinunasan ang kanyang luha. Ikaw ang liwanag ko, Ariana. Tayo ang ilaw ni Pia. Hindi tayo susuko. Nagkaroon sila ng maikling, emosyonal na sandali bago sila umupo para magplano.
Ariana, handa ka ba? Tanong ni Anton. Ang planong ito ay mapanganib. Kung may mali, maaaring mawala ang lahat sa inyo. Maaring makulong kayo. Handa ako, Attorney Reyes, Ara said, ang kanyang boses ay matatag. Para kay Mac. Para kay Pia. Para sa hustisya ni Sofia. Gagawin ko ang lahat. Ipinaliwanag ni Ara ang mga ebidensya na kanyang natipon. Ang mga kopya ng transaksyon sa ilalim ng mesa, ang mga recorded na pag-uusap ni Don Ricardo tungkol sa kanyang mga plano sa negosyo at pagpapatahimik ng mga biktima, ang mga lihim na ledger ng Imperial Group na nagpapakita ng kanilang pagiging sangkot sa mga illegal na deal ng Del Rosario Group. At ito, sabi ni Ara, inilabas ang isang maliit na BSA. Ito ang pinakamahalaga. Isang recorded na pag-uusap ni Don Ricardo at ng isang doktor. Tungkol sa kalusugan ni Pia. Pinabayaan niya ang bata na magkasakit para pilitin ako. Ito ang magpapatunay sa kanyang kawalang puso. Tiningnan ni Mas ang ifesi. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ito ang pinakahuling patunay ng kawalang hiyaan ni Don Ricardo. Mabuti. Mayroon tayong sapat, sabi ni Anton. Ngayon, ang oras ng paghaharap. Gaganapin ang kasal bukas. Iyan ang perfect timing. Doon natin sila haharapin sa harap ng lahat ng tao. Kinabukasan, ang araw ng kasal ay sumikat ng maliwanag. Ang mansyon ng mga imperial ay napuno ng mga bulaklak, mga ilaw, at mga taong nagtipon upang saksihan ang kikasal ng taon. Nagkalat ang mga mamamahayag sa labas, naghihintay ng bawat detalye. Si Ara ay nakasuot ng kanyang mamahaling wedding gown, ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon. Sa salamin, nakita niya ang kanyang sarili, isang magandang figura na balot sa tela, ngunit isang kaluluwang puno ng galit at determinasyon. Ariana, ipinagmamalaki ka ng iyong ama, sabi ni Donna Elena, ayos na ayos sa kanyang mamahaling damit. Sa wakas, ginagawa mo ang tama. Tumingin si Ara sa kanyang ina. Tama, Mama. Ang pagpapakasal sa isang taong kinasusuklaman ko, na sumisira sa buhay ng ibang tao, na nagsasaktan ng inosenteng bata. Yan ba ang tama? Nagulat si Donna Elena. Ariana! Huwag mong sabihin yan. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng pamilya. Para sa dangal ng mga imperial. Dangal? Ara scoffed. Ano ang dangal sa kasinungalingan at panlilinlang? Ang dangal ay nasa katotohanan, Mama. Nasa pagmamahal. Nagsimula ang seremonya. Ang mga bisita ay nakaupo. Ang musika ay tumutugtog. Naglalakad si Ara sa aisle, ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa altar, kung saan nakatayo si Don Ricardo, nakangiti, tila nagtatabumpay. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi magtatagal. Nang makarating siya sa altar, bago pa man magsimula ang pastor, biglang may malakas na tunog mula sa likuran. Itigil ang kasal. Lahat ng mata ay napalingon. Nakatayo sa gitna ng simbahan si Max. Nakasuot siya ng isang simpleng suit, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng lakas at determinasyon. Sa tabi niya, si Anton, at sa likod nila, ang ilang kalalakihan na nakasuot ng uniforme ng ini. Nagulat ang lahat. Ang mga bisita ay nagbulungan. Ang mukha ni Don Ricardo ay nagbago. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng galit at pagkabigla. Marco Illuster. Ano ang ginagawa mo rito? Don Ricardo roared. Paano ka nakapasok dito? Hindi ako alis hanggat hindi mo inilalabas ang katotohanan, Ricardo. Mac shouted, ang kanyang boses ay umalingaw sa simbahan. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng asawa ko. Ang katotohanan tungkol sa mga iligal na transaksyon nyo. At ang katotohanan tungkol sa mga pagbabanta nyo kay Pia. Nagkaroon ng gulo sa simbahan. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng litrato. Anong sinasabi mo? Don Ricardo Love, pilit na kalmado. Nababaliw ka na, Marco. Sino ang maniniwala sa isang siraulo na tulad mo? Ako, Don Ricardo, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Lumapit siya kay Mas at hinawakan ang kanyang kamay. Ang pagkakapit niya ay mahigpit, puno ng suporta. Maniniwala ako. Dahil totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nagulat ang lahat. Lalo na si Donna Elena. Ariana! Anong ginagawa mo? Ginagawa ko po ang tama, Mama, Ara said, tumingin sa kanyang ina.
Hindi ko na po hahayaan na gamitin niyo ako para takpan ang mga kasalanan niyo. Hindi ko na po hahayaan na sirain niyo ang mga buhay ng inosenteng tao. Inilabas ni Mas ang ES drive at ipinakita ito sa mga mamamahayag. Mayroon kaming ebidensya, Ricardo. Ebidensya na magpapatunay sa lahat ng ginawa mo. Sa pagkamatay ng asawa ko. Sa mga illegal na transaksyon niyo. At sa pagmamanipula mo sa kalusugan ng anak ko. Agad na sumiklab ang galit ni Don Ricardo. Mga sinungaling. Pinagtutulungan niyo ako. Hindi kami nagsisinungaling, Ara said, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Ang Del Rosario Group at ang Imperial Group ay may lihim na alyansa, isang alyansa na itinago mula sa publiko. Ang kasal na ito ay hindi para sa pagmamahalan, kundi para selyuhan ang inyong iligal na transaksyon at kapangyarihan. Alam ko rin ang tungkol sa aksidente ni Sofia. Alam kong sinubukan mong takpan ang kasalanan ng anak mo, si Carlo. Ginawa mo ang lahat para malinis ang kanyang pangalan, kahit na ang kapalit ay ang buhay ng isang inosenteng babae. Mac roared. Wala kang mapapatunayan. Don Ricardo shouted, sumugod patungo kay Mac, ngunit agad siyang pinigilan ng mga niwe. Mayroon po kami, Ricardo, sabi ni Anton, humakbang pasulong. Kami ang Department of Justice. Mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo at sa iyong anak, Carlo Del Rosario, para sa obstruction of justice, bribery, at attempted murder. Ang simbahan ay napuno ng ingay. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng mga pahayag. Hindi ito totoo. Hindi. Hindi. Don Ricardo yelled habang sinasapilit siyang isama ng mga nye. Ngunit ang kanyang boses ay tila nawalan ng kapangyarihan. Ang kanyang anak, si Carlo, na nakatayo sa isang sulok, ay biglang namutla at sinubukang tumakas, ngunit agad siyang nahuli ng mga ahente. Tumingin si Doña Elena kay Ara, puno ng pagkabigla at galit. Ariana! Anong ginawa mo? Sinira mo ang pamilya. Sinira mo ang lahat. Hindi ko sinira ang pamilya, Mama. Ginawa ko ang tama, Ara said, ang kanyang boses ay malakas, puno ng katotohanan. Ang pamilya ay hindi tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Sa katapatan. Sa dignidad. Isang butil ng luha ang lumanda sa pisngi ni Donna Elena, ngunit hindi ito luha ng pag-unawa. Ito ay luha ng pagkatalo. Habang inilalabas si Don Ricardo at Carlo mula sa simbahan, nakita ni Mats at Ara ang kanilang sarili na magkasama sa gitna ng kaguluhan. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakakapit. Ang laban ay nanalo. Ang hustisya ay nakamit. Ngunit ang kanilang kinabukasan ay nanatiling hindi sigurado. Ang mundo ay nagbago. Ang kanilang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga sugat ay malalim. Ang pagpapatawad ay kinakailangan. Ang paghaharap ay tapos na, ngunit ang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Mats at Ara ang kanilang sarili, magkasama, handang harapin ang anumang pagsubok. Ang kanilang pag-ibig ang naging pundasyon. Ang kanilang katapatan ang naging sandigan. Ang lahat ay nagbago. Ngunit sa pagbabago na yon, mayroong pag-asa. Ang tunog ng sirena ng pulisya ay dahan-dahang nawala sa malayo. Ang bulungan ng mga tao sa labas ng simbahan ay unti-unting humina. Sa loob, tanging ang pamilya na lamang ang naiwan, kasama si Max, Ara, at Attorney Reyes. Ang altar, na dapat sana'y pinangyarihan ng isang kasalang puno ng kasinungalingan, ay ngayoy saksi sa isang pagtatagumpay ng katotohanan. Nakatayo si Ara sa tabi ni Mas, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Ang kanyang puting wedding gown ay tila nagbago ang kahulugan, hindi na ito simbolo ng sapilitang unyon, kundi ng kalayaan at pag-asa. Lumapit si Pia, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at pag-aalala. Papa? Ate Ara? Anong nangyari? Okay na ang lahat, anak, sabi ni Mas, yumuko at niyakap si Pia ng mahigpit. Tapos na ang masamang panaginip. Ligtas na tayo. Niyakap din ni Ara si Pia. Ang init ng katawan ng bata ay tila nagpawi sa lahat ng sakit at takot na kanyang naramdaman. Pia. Wala nang masasamang tao. Safe na tayong lahat. Sa mga sumunod na linggo, ang mundo ni Ara at Mas ay tila nagsimula muli. Ang kaso laban kay Don Ricardo at Carlo Del Rosario ay naging headline sa buong bansa. Ang mga ebidensyang iniharap ni Mats at Ara, lalo na ang mga patunay ng pagmamanipula sa kalusugan ni Pia,
ay naging sapat upang sila ay makulong at ang kanilang imperyo ay gumuho. Ang hustisya para kay Sofia ay sa wakas ay nakamit. Ang pangalan ni Mas ay nalinis. Naging abala si Max sa pagbuo muli ng kanyang pangalan at karera. Hindi nagtagal, dumami ang lumalapit sa kanya, nagtitiwala sa kanyang galing at integridad. Nagtayo siya ng sarili niyang architectural firm na nakatuon sa paglikha ng mga disenyo na naglilingkod sa mga komunidad at nagbibigay ng pag-asa. Si Ara naman, sa tulong ni Attorney Reyes at ni Aling Nena, ang tapat na kasambahay sa mansyon, ay nagsimulang magtatag ng isang foundation. Pinangalanan niya itong si Pia's Hope Foundation, na ang layunin ay tulungan ang mga biktima ng corporate injustice at magbigay ng legal aid sa mga mahihirap na hindi kayang lumaban sa mga makapangyarihan. Ginagamit niya ang kanyang pinag-aralan sa negosyo, hindi para kumita, kundi para makatulong. Ang kanyang yaman ay naging instrumento ng pagbabago. Isang hapon sa ospital. Bumalik si Ara sa ospital kung saan nakuha ang litrato ni Pia. Ngayon, si Pia ay malusog na, masigla, at naglalaro sa playroom ng mga bata. Sa tabi niya, si Mats na may nakangiting mukha. Sa isang sulok, nakaupo si Donna Elena. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing tigas tulad ng dati. Nakita niya ang pagmamahalan sa pagitan ni Ara, Mas, at Pia. Ang kanyang puso, na matagal nang balot sa mga panuntunan ng lipunan at dangal ng pamilya, ay dahan-dahang lumambot. Ariana, mahinang tawag ni Donna Elena. Lumapit si Ara sa kanyang ina. Mama. Hindi ako naniwala sa iyo, sabi ni Donna Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Akala ko nagbibiro ka lang. Akala ko masisira ang lahat dahil sa pagsuway mo. Masira ang ano, Mama? Ara asked, her voice gentle. Ang dangal? Ang pangalan? May halaga ba yon kung ang kapalit ay kasinungalingan at pagpapahirap sa iba? Napabuntong hininga si Donna Elena. Ang pagmamahal mo ang lakas mo. Hindi ko inakala na magiging ganyan kakalakas. Tumingin siya kay Matt. At siya ay isang mabuting tao. Mali ako sa paghusga sa kanya. Salamat po, Mama, Ara said, hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Wala kang dapat ipagpasalamat, anak. Ako ang humingi ng tawad, sabi ni Donna Elena. Patawarin mo ako, anak. Kung hindi ko lang sana inuna ang pangalan at kapangyarihan, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Niyakap ni Ara ang kanyang ina. Ang mga luha ay umaagos mula sa kanyang mga mata, mga luha ng pagpapatawad at pagtanggap. Sa wakas, ang pader sa pagitan nila ay gumuho. Ang simple ngunit puno ng pag-ibig na kasal. Makalipas ang ilang buwan, naganap ang kasal ni Ara at Max. Hindi ito grandioso o magarbo tulad ng kasal na pinaplano para kay Ara noon. Ito ay simple, intimatado, at ginanap sa isang maliit na kapilya na napapalibutan lamang ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Si Pia ang flower girl. Suot niya ang isang puting damit at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kadalakan. Naglalakad siya sa aisle, nagwiwisik ng petals, ang kanyang ngiti ay walang kaparis. Nang makita ni Matt si Ara na naglalakad sa aisle, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Si Ara. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng kahulugan ng pag-asa at pagpapatawad. Ang babaeng nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay mas matindi kaysa sa sakit ng nakaraan. Mahal kita, Ariana, bulong ni Mas habang nagtatama ang kanilang tingin. Mahal din kita, Mats, Ara replied, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng emosyon. Ang bawat salita ng pastor ay tila tumatagos sa kanilang mga puso. Ang kanilang mga panata ay hindi lamang mga salita, kundi mga pangako ng pagmamahalan, pagtitiwala, at pagpapatawad. Nang maghalikan sila, ang lahat ay tila nawala. Tanging sila lamang ang naroon sa kanilang sariling mundo ng pag-ibig. Ang bagong simula. Ilang taon ang lumipas. Ang maliit na bahay ni Mats at Ara ay napuno ng tawanan at pagmamahalan. Mas lumaki ang kanilang pamilya. Isang bagong miyembro ang dumating, isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Marco E.A. Nasa balkonahe si Ara, hawak ang kanyang sanggol habang pinapanood si Mats at Pia na naglalaro sa bakuran. Malusog na si Pia at ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Si Mas ay masaya, masigla, at ang lahat ng pait sa kanyang mukha ay nawala na. Naramdaman ni Ara ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagtakas, ang lahat ng sakit ay nagkakahalaga.
Natagpuan niya ang tunay na kalayaan. Hindi ito sa pagtakas mula sa kanyang pagkakakilanlan, kundi sa pagtanggap nito at paggamit nito para sa kabutihan. Lumapit si Mas kay Ara at niyakap siya mula sa likod. Masaya ka ba, mahal ko? Higit pa sa masaya, Mas, Ara said, nakasandal sa kanya. Ito ang tahanan. Ito ang pamilya. Tiningnan niya ang mga bituin sa kalangitan. Naaalala pa rin niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang mga mansyon, ang mga kasunduan, ang mga kasinungalingan. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay malayo na. Ang kanyang mundo ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan. Dati, akala ko, ang kalayaan ay ang pagtakas mula sa lahat ng nagbubuklod sa akin, bulong ni Ara. Akala ko, ang kayamanan ay ang sumpa ko. Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay na kalayaan ay ang piliin kung sino ka at gamitin ang kung sino ka para sa kabutihan. At ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal. Ang pag-ibig ay hindi natatagpuan sa yaman, kundi sa katapatan at pagtitiwala. Ito ang tahanan ko. Ito ang pamilya ko. At ito ang lahat ng kailangan ko. Ngumiti si Ara. Ang kanyang puso ay puno. Ito ang kanyang bagong simula. Isang walang hanggang simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ariana at Max, isang paglalakbay ng pag-ibig, pagpapatawad, at paghahanap ng tunay na kaligayahan. Sa mga mahal kong tagapakinig ng kwentong Pusong Sugatan. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni na Ariana at Max. Ang paggawa ng kwentong ito ay isang matinding paglalakbay din para sa akin bilang inyong scriptwriter. Sa bawat pagsulat, naramdaman ko ang bawat sakit na pinagdaanan ni Ariana sa pagtatago ng kanyang lihim, ang galit at pagdududa ni Mas, at ang inosenteng pagmamahal ni Pia na siyang naging ilaw sa kanilang lahat. Ang kwento ni na Ariana at Mas ay higit pa sa isang simpleng pag-ibigan. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi natatagpuan sa yaman o sa mataas na posisyon, kundi sa katapatan, pagtitiwala, at sa kakayahang magpatawad. Ipinakita sa atin ng kanilang istorya na kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, at gaano man kalaki ang pagsubok na dala ng lipunan, kung may pagmamahalan at pag-unawa, mayroong pag-asa para sa isang bagong simula. Naway ang kanilang paglalakbay ay nagbigay inspirasyon at aral sa ating lahat na ang tunay na lakas ay nasa pagharap sa katotohanan at paglaban para sa kapakanan ng mga mahal natin. Sana po ay naramdaman nyo ang bawat emosyon na nais naming iparating. Muli, maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras at puso sa kwentong ito. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa naging takbo ng kwento. Ibahagi niyo po sa amin sa comment section ang inyong mga thoughts. Hanggang sa susunod na kwento, mula sa aming puso para sa inyo. Lubos na gumagalang. Kwentong Pusong Sugatan.